Pero syempre, bago tayo dumako sa ating katanungan, ngayong araw po ng Friday, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa isang itim na lobo o black balloon. May isang lalaki na ang kanyang ikinabubuhay ay ang pagtitinda ng lobo. Lagi siyang center of attraction sa mga bata na namamasyal sa parke kasama ang kanilang pamilya. Kadalasang matitingkad na kulay ng lobo ang ibinibenta ng lalaki, gaya ng red, yellow, blue, orange, pink, violet at green. Dahil alam po ng lalaki na maa-attract ng mga ganitong kulay ang mga bata. Sa tuwing humihina naman ang kanyang benta, ang ginagawa po ng lalaki ay nagpapalipad siya ng isang lobo upang makuha niya ang atensyon ng mga bata at magpabili ito sa kanilang mga magulang. Sa tuwing ginagawa niya ito, ay hindi siya nabibigo dahil tumataas nga ang kanyang benta. Isang araw, tumumal na naman ang benta ng lalaki. Kaya naman, ginawa niyang muli ang kanyang strategy. Nagpalipad siya ng kulay blue na lobo upang makuha ang atensyon ng mga bata. At gumana na naman ang kanyang strategy dahil maya-maya lang ay may bata nang humihila ng kanyang damit at nais bumili ng lobo. Agad namang kinausap ng lalaki ang bata. Anong gusto mong kulay ng lobo? Nag-isip naman ang bata at saka sumagot. Kapag po ba kulay itim na lobo ang pinakawalan ninyo, lilipad din po ba ito? Napangiti po ang lalaki sa naging tanong ng bata at saka siya sumagot. Hindi ang kulay ng lobo ang nagpapalipad dito, kundi ang kung ano ang nasa loob nito. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? It's what's inside that counts. Ayan. Hindi lang po yan tumutukoy sa pagkilatis mo sa isang tao, kundi applicable din po ang aral na ito sa pagkamit natin sa inaasam po natin sa buhay. Sa ating pong istorya, hindi po ang kulay ng lobo yung nagpapalipad sa lobo, no? Kundi yung helium na nasa loob po nito. Ganon din po sa atin ang atin pong inner beliefs, core values at mga prinsipyo. Ang ating pong buong pagkatao at attitude ang maghahatid po sa atin sa minimiti po nating tagumpay. Aanin mo ang iyong kagandahan o kagwapuhan kung hindi ka naman masikap sa trabaho, kung lagi ka namang umaasa sa ibang tao. Sa lahat po ng bagay, ang pinakamahalaga po ay ang ating attitude. Mapa-professional man yan o personal, kasama rin po dyan yung paano tayo makitungo sa ating kapwa. Lagi po nating tatandaan, we are made to fly high. At ang kailangan lang po natin ay positive attitude, optimistic approach, at syempre lalong-lalo na po ang pananalig sa Diyos upang makamit po natin ang mga pangarap natin sa buhay. Sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 16 to 17, live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday. Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa 774.
sabay nasa lubunin ng umaga. Tayo'y magtipon, makinig at makibaka. Tayo ay magkwentuhan, magbalik-taktakan, isinangumpaya. Ang bawat Pilipino ay kasali dito, kasama sa ating barkadahan. Muli ay binabati ko po kayo na isang napakagandang Friday morning. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa lahat ng nakatutok na sa kanilang mga radyo, sa lahat ng nanonood na sa Facebook Live at sa YouTube channel ng DWWW 774. Good morning po sa inyo at sana po ay may napulo tayong aral sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ngayong araw po ng Friday. Yun nga po, it's what's inside that counts. Kung ano po yung nasa loob ng ating, kung ano po yung ating kalooban, yun po ang mahalaga, We are made to fly high. Yan po yung mga dapat nating tandaan, mga aral na ibinigay po sa atin ng Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.